Mas masarap pa siya sa Texas barbecue. Promise, ang sarap. Para imported na imported talaga yung beef. Sobrang sarap niya talaga. Yung meat, natutunaw siya sa bibig. Yung sauce niya, sobrang malasa talaga. Super worth it. Sobrang juicy ng meat niya, no? Sulit siya dun sa presyo. Sobrang sarap niya. Isa pa ako, Sarap. Say no more! Hindi na kailangan mag-abroad at lumayo para makatikim ng legit na Texas barbecue style slow smoked meat. Ang nagdala ng Texas barbecue style recipe sa Bacoor, Cavite, ang negosyanteng si Noli. Unang beses daw siyang nakatikim nito nang minsang magbakasyon sa Amerika. Nasa US kami, nagbakasyon kami 2019 with my wife. Pinatry sa amin, sobrang sarap, sobrang grabe. Nagme-melt sa bibig. Kasi pag sinabing baka, di ba? Kailangan i-boil. So sabi niya barbecue. Nagulat ako, nakaka-experience ako ng kakaibang pagkain. Pag-uwi ng Pilipinas, inaral niya kung paano ito lutuin. Hindi naging madali dahil ang herbs and spices, smoking machine at pati ang flavored charcoal o uling na ginagamit sa US pa mismo galing. Ginawa ko, nag-improvise naman ako ng, drum ng tubig. Kasi yung smoke kasi, wala siyang direct heat. Heat wave lang siya, tsaka smoke. Yun yung lumuluto. Nakahanap din siya ng importer ng USDA Black Angus Beef Belly, powder seasonings at maging ang charcoal hickory pellets. Makalipas ang 1 taong pagtsatsaga, finally, nakuha ni Noli ang tamang lasa at lambot ng smoked beef. Ayun. Nung sinerve ko na, lahat sila, talagang sabi nila, kakaibang experience din. Sabi nila, hindi nila akalain na yung pinagtsagaan ko, masarap talaga. Nakitaan nila ito ng potensyal sa negosyo hanggang magdesisyon si Noli na pagkakitaan ito. 2021 nang magsimulang tumanggap ng order si Noli. Tuloy-tuloy raw ang magandang kita hanggang nitong Pebrero lang, nagbukas sila ng stall sa Somo Night Market sa Bacoor, Cavite. Sold out agad sa unang araw. Kung saan nga may masarap ay dapat pinupuntahan. Hanggang mapansin ng food vloggers ang slow-cooked meat ni Noli, kaya naging instant hit ang negosyo. Guys, napaka-solid. Ang pinaghirapan at ipinagmamalaking produkto ni Noli, ibabahagi niya sa atin ang recipe. Pagkahiwa ko ng short plate beef, which is 80% may fat, tsaka hihiwain naman, yung susunod naman natin ng lean, mas marami yung meat, halos sa panay muscles naman siya. So, tsaka ko siya irarab ng powder. Tapos, ire-rest lang natin siya at least 30 minutes bago natin siya isasalang sa conveyor. So, pag sinalang na natin sa conveyor, so dala natin siya aalagaan ng 14 hours. So, kailangan natin siyang pausukan ng at least 2 hours. Meron pa kaming ini-spray na apple juice with apple cider para yung meat natin hindi naman siya magulat. Medyo relax pa rin siya para pa rin natin siyang minamasahe. Tsaka namin siya irarap dito sa butcher paper. Heatwave na may consistent temperature in Fahrenheit ang luluto sa smoked meat sa loob ng 12 hours. Kapag luto na, kailangan itong i-vacuum seal. So, bina-vacuum seal natin siya para ma-sustain natin yung quality niya. So, kahit tumagal siya ng 2 weeks sa freezer, hindi mababago yung texture niya. Kaya pag kailangan na itong iserve, iinitin lang ang smoked meat gamit ang reheating machine na imported din mula sa US. Bukod sa smoked beef na mabibili ng 1,300 pesos ang half slab at 2,300 pesos naman ang full slab, meron na rin silang small servings. Tulad ng sliced smoked beef and pork ribs with rice or boiled potato sa halagang 199 pesos. Meron ding full meal at half meal na may sliced smoked beef and pork ribs, sausages at meatballs. Isa sa kliyente ko, sabi niya sa akin, masarap yung smoked beef mo, pero pricey naman. Para naman napakahirap din naman bumili ang ibang kapwa natin Pilipino. Paano nila matitikman yan kung yan ang presyo? So, ginawa ko siyang sandwich. Sarap. So ganyan siya pinaprepare? Yes. Iba klase din yung pagpiprepare mo, ha? Iniiwa namin ng pa-diagonal para both side meron po. Kain ulit, tikman na natin yung sandwich. Ay, sarap. Ano yung sauce? Nagko-complement po yung tamis, anghang, and sweet po. Grabe. Kain ka rin, ha? Toast po tayo. Toast. Quality smoked pulled sandwich and burger for only 199 pesos. Pwede pang mamili kung fresh burger, baguettes bread at fresh loaf bread ang tinapay na gagamitin.
So, syempre, hindi lang ako ang pwede makatikim ng smoked beef nitong mag. May mga kapuso tayo na kailangan din makatikim nito. Pero dadaan muna sila sa butas ng karayom. Okay, meron tayong 3 dito. Ito ang rope the bull challenge. Kailangan lang i-shoot ang goma sa horn o sungay ng bull o toro. Ang makapag-shoot, mabibigyan ng libreng smoked beef, fresh loaf bread. 1, 2, 3, go! Wala. Ay, naku, parang ayaw nyo katikim ng sandwich. Sayang. 1, 2, 3, go! Bakit ang hirap ba? So, yung ating third contestant, ba wala makakatikim ng smoked beef na to? 1, 2, 3, go! Ba't gano'n? Parang lumalampas. Bakit naman dito? Wala tayo. Ano pa? Ano to? Wala tayong makakatikim? More players! More players. 1, 2, 3, go! Ah! Galing na. One more. Ay! Ay, talaga pwede sa walang ngipin to. Malambot talaga at pwede mo nang tikman. Ha? The meat is tender Yes, the meat is tender and juicy also. and juicy. Bread is also nice. The bread is also nice. Kaya niyo umubos sa isa pang buong ganyan. Oh. 1, 2, 3, go! Wow, galing! Gusto makatikim din. Wow! O dahil dyan may kalahating sandwich ka, maganda ang review ng ating unang nakashoot kanina. Yung corn po sobrang tender, sobrang Lambot. sobrang Sarap ng bread, no? Opo, perfect yung pagka-toast niya. Okay. Kaya mo umubos sa isang buo niya, no? Sarap. In a scale of 1 to 10, ano mo dyan, score mo? 20 daw. 1 to 10, naging 20. Sa isang araw, nakabebenta raw si Noli ng at least 30 slabs at kumikita naman sila ng 40,000 pesos gross income per day sa kanilang stall sa Somo Night Market. Nakapagpundar na rin si Noli ng mga sasakyan na ginagamit din sa kanyang payamang negosyo. Dapat talaga, unang-una, maniwala ka sa produkto mo eh. Huwag tayong matakot kasi pag inunahan tayo ng takot, wala tayong mapupuntahan. Negosyo, parang sugal din yan. Darating din tatama rin. Yung lahat ng combination, parang sabi ko nga, pag na-combine natin yung tamang recipe, tagumpay naman yung kasunod.